Magandang umaga mga bata. Magandang umaga din po. Tayo magsitayo at tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa pang-araw-araw na ginagabayan niyo po kami sa pang-araw-araw naming gawain at magkakaroon namin ng malusog na pangangatawan. Ito ang panalangin namin sa ngalan ng Diyos Ama, sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga din po. Ngayon mga bata, meron ako rito maikling kwento. Mga bata, ano ang pinag-aralan natin kahapon? Ang pagkakasunod sa niya sa kwento. Yan, ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Meron ako rito maikling kwento tungkol sa ating pinag-aralan kahapon para natin muling mabalikan ang ating pinag-aralan. Ngayon mga bata, ating babasahin ang kwento at inyong unawain ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at lagyan ng bilang na 1 hanggang 5 ang mga patlang. Ngayon mga bata, si Juan ay lumaking ulila, bagamat hindi ito naging hadlang sa pagpupursige niya sa buhay. Sa murang edad ay namulat siya sa kahirapan, kaya naman naging biyasa na siya sa iba't ibang paraan upang siya ay makapag-aral sa elementarya. Ngunit hindi ito naging madali. Nagtitinda siya ng mga basahan sa kalye at saka sa paaralan para sa pang-araw-araw na gastusin. Nagtuloy-tuloy iyon at sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang inaasam-asam at iyon ay ang kanyang diploma at magkakaroon siya ng maayos na trabaho at maayos na sweldo. Ngayon mga bata, meron ako ritong mga pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa ating kwento. Ngayon mga bata, ang unang katanungan, nagkaroon siya ng maayos na trabaho at maayos na sweldo. Sa inyong palagay, anong bilang ang sagot sa number 1? 4. Sa unahan. Sunod, pumasok siya bilang isang tagapamahala ng pabrika. Anong numero ito? Ngayon, sa pangatlo, nakuha niya ang inaasam-asam niya na diploma. Sa murang edad ay namulat siya sa kahirapan, kaya naman naging biyasa na siya sa iba't ibang paraan upang makapag-aral ng elementarya. At sa panghuli, ngunit hindi ito naging madali, nagtitinda siya ng basahan sa kalye. Ngayon mga bata, lubos kong napag-alaman na inyong nauunawaan ang ating pinag-aralan kahapon. Meron ako ritong mga larawan na dapat niyong obserbahan. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Okay? Apo na. Ano ang unang nakikita ninyo sa larawan? Siya ay sinisira niya ang mga puno at naghuhukay siya ng butas sa lupa. Naguhukay ng mga puno. Sinisira niya po ang mga puno at naglagay po siya ng butas sa lupa. Tama, naglagay siya ng butas sa lupa. Sa pangalawa, ano ang inyong masasabi? Nagtatanim po siya. Nagtatanim. At ang pangatlo? Okay, Alex. Nagdidilig po siya ng mga halaman. Nagdidilig siya ng mga halaman. At ang pang-apat? Yana? Kumuha sila ng mga gulay. Tama. Ito mga bata ay tungkol sa paghahalaman. Ano ang una na kayo, mga bata, kayo ba ay mga nagtatanim? Opo! Nagtatanim. Sinusunod-sunod nyo, ginagawa nyo ba ang sunod-sunod na pangyayari sa pagtatanim? Opo! So, ang unang ginagawa natin sa pagtatanim ay ang pagbubungkal ng lupa, paglalagay ng buto sa ilalim ng lupa, pagdidilig ng halaman, at sa huli, pag
ating mga itinanim. Ngayon mga bata, ano ang kahalagahan ng pagtatanim sa atin sa pang-araw-araw? Okay? Para magkaroon tayo ng mga pangangailangan natin at mailigtas natin ang kalikasan. Okay, tama. Upang magkaroon tayo ng ating pangangailangan. Mga bata, ito ay nagsisilbi rin natin na maaari natin gawing pangkain at pwede din natin itong gawing isang negosyo para magkaroon tayo ng kita. Ngayon mga bata, meron ako dito na inyong sasagutan. Hindi pinayagan ng isang negosyante na mamili ng produktong maaaring ilabas sa merkado dahil siya ay nagsimula ng negosyo. Ano ang ibig sabihin ng may salungguhit na salita? Tama! Tama ang iyong pagkakas. Ngayon mga bata, meron akong isang maikling kwento. Si Maya ay isang masunuring bata. Si Maya ay pinabili ng kanyang ina sa tindahan. Ngunit si Maya ay batang makakalimutin. Ano ang nais ninyong itanong sa ating maikling kwento? Pwede po Anong nalimutan ni Maya? Yan. Ano ang nalimutan ni Maya? So, ngayon mga bata, meron ko rito isang kwento. Ngayon mga bata, aking babasahin sa inyo ang aking maikling kwento. Ito ay tungkol sa utos ni nanay. Ngayon mga bata, ito ang aking kwento. Ang utos ni nanay. Isang umaga, inutusan ni nanay si Maya. Maya, pumunta ka sa tindahan ni Arling Perla. Bumili ka ng 3 itlog at 10 pandesal. Heto ang pera. Matatandaan mo kaya ang utos ko? Opo, nanay. 3 itlog at 10 pandesal. Uulit-ulitin ko po para hindi ko po makalimutan. Sagot ni Maya. Sige, mabuti at naisip mo iyon. Sabi ni nanay. Habang naglalakad si Maya papuntang tindahan, paulit-ulit niyang sinasabi ang bibilhin niya. Magandang umaga, Maya. May bibilhin ka ba? Tanong ni Aling Perla. Opo, Aling Perla. 3 itlog at 10 pandesal po ang utos po sa akin ni nanay. Salamat po, Aling Perla. Sabi ni Maya. Tumalikod na si Maya at nagsimulang maglakad pa uwi. Maya! May nakalimutan ka yata. Tawag ni Aling Perla mula sa tindahan. Ho, wala po. 3 itlog at 10 pandesal po ang binili ko. Sagot ni Maya. Nakalimutan mo magbayad, Iha. Sabi ni Aling Perla. Ay naku po, pasensya na po, Aling Perla. Heto po ang bayad. Sabi ni Maya. Iniabot niya ang pera kay Aling Perla at tinanggap ni Maya ang sukli. Pagdating ni Maya sa bahay, ibinigay niya ang kanyang binili kay nanay. Buti naman at hindi mo nalimutan ang utos ko. Sabi ng nanay, ngumiti lamang si Maya. Ngayon mga bata, sino ang tauhan sa kwento? Maya, Aling at sinanay. Perla, nanay. Si Maya, si nanay, at si Aling Perla. Ano ang iniutos ng nanay ni Maya sa kanya? Bumili ng 3 itlog at 10 pandesal. Yan, bumili ng 3 itlog at 10 pandesal. Mga bata, ano ang ginawa ni Maya para hindi niya malimutan ang kanyang bibilhin? Okay? Paulit-ulit niyang sinasabi ang mga pinapabili sa kanya ng kanyang ina. Tama. Paulit-ulit niyang binibigkas ang pinabibili ng nanay niya sa kanya. Ngayon mga bata, ano ang nangyari sa tindahan ni Aling Perla? Nakalimutan niya. Nakakalimutan ni Maya na magbayad sa Aling Perla. Okay, nakalimutan ni Maya na magbayad. Sabi ni Linia kay Aling Perla. So ngayon mga bata, sa inyong palagay, ano ang maibibigay niyong mungkahe kay Maya para hindi niya malimutan ang kanyang bibilhin sa tindahan? Ang suggestion ko lang po ay isulat na lang
nalaman po niya sa papel para hindi niya po makalimutan lahat. Yon, tama yon. Isulat sa isang malinis na papel para hindi malimutan ang kanyang bibilhin. Ngayon mga bata, muli nating balikan ang inyong katanungan kanina. Ano ang nalimutan ni Maya? Magbayad. Tama, nalimutan niyang magbayad kay Aling Perla. So ngayon mga bata, meron ako rito mga larawan. At nais ko na inyo itong pagsunod-sunurin. At ilagay sa isa pang chart natin. So ngayon mga bata, sa ano ang unang nangyari sa ating kwento ayon dito sa larawan? Okay? Yan. Ang unang nangyari sa ating kwento ay Inutusan siya ng kanyang ina. yan, inutusan siya ng kanyang ina na bumili. Ano ang pinabibili ng nanay ni Maya sa kanya? Okay. Pandesal at ano pa? Yan, itlog. Pinabibili si Maya. Ano ang pinabibili kay Maya? Itlog at pandesal. Tanang tama, itlog at pandesal. Ano ang ibinigay ng nanay ni Maya sa kanya? Pera. Pera, tama, pera. Maaari niyo bang kuhanin kung ano ang sunod na pangyayari sa ating kwento? Yan, tama. Ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa ating kwento ay inutusan si Maya ng kanyang ina na bumili ng itlog at pandesal. Binigyan si Maya ng pera ng kanyang ina para pambili ng iniuutos ng nanay ni Maya sa kanya. So ngayon mga bata, ano ang unang pangyayari sa ating kwento? Inutusan siya ng kanyang ina. Yan, inutusan si Maya ng kanyang ina na bumili sa tindahan ni Aling Perla. Kayo mga bata, inuutusan din ba kayong bumili ng inyong mga magulang? Opo. Sinusunod nyo bang ang iniuutos sa inyo ng inyong mga magulang? Opo. Tama. Dapat lagi nating sundin ang utos ng ating mga magulang. O muling suriin ang ating mga larawan. Ngayon mga bata, ayon sa mga larawan, ano ang unang pangyayari sa kwento na nangyari ayon sa larawan? Naglakad si Maya. Ano ang nangyari sa kwentong ito? Paulit-ulit niyang binigkas ang kanyang bibilhin. Tama. O, ano ang pangalawang pangyayari sa kwento? Ano ang pangalawang nangyari sa ating kwento ayon sa larawan? Sinabihan siya ni Aling Perla na nakalimutan niyang magbayad. Ulit? Inutusan siya ng kanyang nanay na bumili ng mga pinapabili. Yan! Inutusan siya ng kanyang nanay na mga pinabibili. Kaya anong ginawang paraan ni Maya? Pinaulit-ulit niya ang mga bibilihin niya. Tama. Pinaulit-ulit niya ang kanyang bibilhin. Wag. Okay. Ngayon mga bata, meron ako pangalaw. Tingnan ang mga larawan. Pila-pila. Siya pina? Oo. Ngayon mga bata, tingnan ang mga larawan. Ano ang unang nangyari sa ating kwento? Ayan.
Ano ang unang nangyari sa kwento ayon sa larawan? Ngayon, ano ang pangalawang pangyayari sa ating kwento? Ano ang pangalawang pangyayari sa kwento? Ibinibigay ni Aling Perla ang kanyang binibili. Yan. Ibinigay ni Aling Perla ang binibili niya ang binibili ni Maya. O ano ang sunod na pangyayari? Ano ang pangatlong nangyari? Tinawag po siya ni Aling Perla. Yan. Tinawag siya ni Aling Perla dahil nalimutan niya ang magbayad. So, mga bata, ano ang pangatlong pangyayari sa ating kwento? Pwede po pakiulit ng tanong. Ano sa palagay nyo ang pangatlong pangyayari sa ating kwento? Tinawag siya ni Aling Perla para sabihin na nakalimutan niya magbayad. Yan, tama. Tinawag siya ni Aling Perla para sabihin na nakalimutan niya ang magbayad. Ito mga bata, kayo ba, nararanasan nyo ba makalimutan ang inyong pagbabayad? Opo. Ano ang ginagawa niyong paraan kapag nakakalimutan nyo magbayad? Binabalikan po namin para magbayad at Tama. humihingi ng tawad. Tama, dapat nyo itong balikan at manghingi ng tawad dahil nakalimutan nyong magbayad. Ayon sa ating larawan, ano ang unang nangyari sa ating kwento, Mati? Ano ang unang pangyayari sa kwento base sa larawan? Naibigay na po niya ng ayos sa mga pinabili sa kanya ng nanay. Tama! Naibigay na ni Maya ang mga pinabili ng nanay niya sa kanya. So ano ang ating huling pangyayari? Ayon sa kwento? Masaya si Maya at ang kanyang ina dahil nabili ang kanyang inuutos. Tama! Masaya si nanay at saka si Maya dahil nasunod ang ipinag-uutos ng nanay niya sa kanya. Ngayon mga bata, meron ako ritong isang maikling kwento. At nais kong lagyan niyo ng bilang ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa aking kwento. Okay. Merong magkaibigan. Silang magkaibigan ay sumali sa isang paligsahan. Sa paligsahan, nauna sa pagtakbo si Johnny. At nahuli si Brian. At itinanghal na panalo sa paligsahan sa pagtakbo ay si Brian. Sa ating basta ng obserbahan ng larawan at lagyan ng bilang ng pagkakasunod-sunod na pangyayari sa kwento. Tama! Naganda na sa pagtakbo. Okay, pangalawa. Tama. At simula na silang tumakbo. At pangatlo. At pang-apat. Itinanghal si Brian na nanalo sa paligsahan. Ngayon mga bata, meron ako rito. Babangkat ko kayo sa tatlo. At inyong sasagutan ang mga ibibigay ko sa inyo. Ayusin ang pagkakasunod-sunod na pangyayari sa kwento ayon sa larawan. Isulat sa patlang ang 1 to 5.
tapos na, maaari nyo na itong kung tapos nyo na ang gawin, ang pinagagawa ko sa inyo, ay maaari nyo na itong idikit sa unahan. Ma'am, ilan student ka na? Ma'am, with honor na ba yan, ma'am? With honors ka na. With highest honor. Okay. Ano ang unang nangyari sa kwento? Ano ang unang nangyari sa kwento? May nakita silang puno ng saging. Tama, may nakita silang puno ng saging. Sa pangalawa, Hinati nila ito. hinati nila ito. Sa pangatlo, Kinuha ni ng unggoy ang may bunga at ang pagong naman ang walang bunga. tapos, anong sunod na nangyari? Na-inject yung unggoy dahil tumubo ng marami yung sa pagong. Tama. Ay, ang huling pangyayari? Nag-away sila at tinapon ng unggoy yung pagong sa ilog. Tama. Ulubos nyo ulubos nyo naunawaan ang pangyayari. Ngayon mga bata, paano natin na pagsusunod-sunod ang mga pangyayari ayon sa larawan? Na pagsusunod-sunod natin ito base sa kanilang story. Tama. Napapagsusunod-sunod natin ito base sa kanilang kwento. Ang dilim ng ulo. Sarap na. Mga bata, na pagsusunod-sunod ang mga pangyayari ayon sa pagtatala ng sunod-sunod na pangyayari at ayon sa larawan. Maaari rin natin itong gamitan ng bilang ayon sa pagkakasunod-sunod. Ngayon mga bata, meron akong isang maikling kwento na nais kong inyong sagutan. Meron akong kwento. May isang lobo. Inabutan na siya ng gutom sa kagubatan. Nagkita siya ng puno ng ubas at tinalon niya ito. At nang hindi niya maabot sa unang pagsubok ay inulit niya ang pagtalon. At sa sunod niyang pagtalon ay hindi pa rin niya naabot ang puno ng ubas. At umalis na lang siya, tumalikod siya. Sabi niya sa kanyang sarili, ay, baka wala namang lasa yung ubas. Ngayon mga bata, base sa dito sa larawan, lagyan nyo ng numero ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. O sa pangalawa, pang-tatlo, at pang-apat, tama. Una, nakita niya ang puno ng ubas. Ang sunod na pangyayari ay tinalon niya ito. At paulit-ulit siyang tumalon uli. At nang siya'y sumuko na, umalis na siya at sinabi na lang niya sa kanyang sarili na walang lasa ang ubas. Ngayon mga bata, meron akong hinihandang sasagutan ninyo
Kung lubos nyo naunawaan natin pinag-aralan ngayong araw na ito. Ngayon mga bata, tapos nyo na ba itong sagutan? Hindi pa po. Yan. Okay mga bata, takdang aralin. Maghanap ng kwento at lagyan ito at maghanap ng kwento at subukang pagsunod-sunurin ang kwento ayon sa larawan at isulat ito sa inyong takdang aralin na kwaderno. O ngayon mga bata, may naunawaan ba kayo sa aking pinag-aralan ngayong araw? Oo.